Magandang araw, gabi po sa inyong lahat. Depende ko anong oras nito pinapanood. Ako po si Bernadette sa Carista Mortgage and joining me today is our VIP Realtor partner, Michael Cabal. Hi, Michael! Kamusta na sa lahat? Ayan, so ang topic po natin ngayon ay market update, Tagalog style, Pinoy style. So gusto po nating malaman kung ano pong nangyayari sa market ngayon. So kung meron tayong mga nanonood, Michael, ano bang nakikita mo sa market ngayon na meron kang listing sa mga seller? Anong nakikita mo at ano ang gusto mong message na ipadala sa kanila? Sa panahon ngayon, because of right now, kasi Christmas na, nakita namin na madaming supply ngayon ng mga listings. Either mga one bedroom, two bedroom, madaming listings right now. Sa Surrey, sa Vancouver, there's that. So right now, nakikita namin ngayon na it's more of a buyer's market ngayon. Ano, okay, kung ako regular na mamamayan, ano hong ibig sabihin ng buyer's market? Market. Alam nyo, itong panahon na makakapagkuha kayo ng malaking mga discounts sa mga properties. So, ibig sabihin, pag may nahanap kayong property na gusto nyo, pwede nyong hingin ng mga discount and stuff like that, Pwede no? kang tumawad. Yes, pwede kayong tumawad. Yan ang ibig sabihin. At madami kayong choices. So, ibig sabihin, hindi lang talaga na, let's say, tatlong property lang, tatlo lang pinagpipilian mo. Minsan, pwede ka mamili sa mas marami dahil nga, more choices kayo ngayon sa property, sa ating mga listings. Ayan, yan ang tawag ng buyer's market compared to dati seller's market. Nung seller's market, hindi sila makatawad, right? Correct, correct. Pero, ang maganda naman dito sa kung ikaw naman ay seller, is kung ikaw ay maganda ang presyo mo, tamang presyo mo, ay nako, mabilis naman mawawala ang property mo. So kung Oo. seller ka dahil buyer's market ngayon, tama dapat ang presyo. Correct. Tama ang presyo Pa- mo. Paano mo masasabing tama? Anong advice ang binibigay mo para maisa tama yung presyo? Anong criteria bale? Right now, ang criteria is to get the right price is kung, let's say, first of all, kung ano yung mga bentahan sa community mo, sa area mo. That's one. Sunod is kung gaano kabilis ang gusto mong pagbebenta. Kasi siyempre, depende sa taong nagbebenta eh. Ibang tao nagbebenta dahil gusto nang mag-upgrade. Kasi siyempre, ang ibig sabihin nito, right now, very simple. You sell low, but you buy also low. So, ibig Yeah. sabihin, yung mabibili mong property, mababang presyo din. Sabi mo, ay, gusto kong benta itong mataas, pero ngayon ang bentahan mababa, gusto kong maghintay. Eh, pag next time ka maghintay, tataas nga ang presyo mo, yung binibili mong property, tataas din. So, ibig sabihin, yung mortgage mo, mataas din. So, oo. Oo. So maganda ngayon nga is gawin mong tama ang presyo. Kahit na sabihin mo na hindi as in super taas ng gusto mo, pero yung binibili mong property, mababa ang presyo. So ang mortgage mo, yun ang pinaka-importante, yung mortgage na babayaran mo, mababa din. Oo, kasi yung mortgage mo, dadalhin mo yon for the next, I don't know, 10, 15, 20 years, or however long you get to stay in that house. And then Correct. yung benta, kaya nga dapat din nga sa benta. So paano kung ako si seller, Michael? Mm-mm. Ay, Michael, gusto ko ang mabenta yung bahay, 1 milyon, example lang. Mm-mm. Pero ang bentahan is 950. 900. Ay 900. nako Michael, gusto ko 1 milyon. I-list natin. Malay mo may kakagat. Ayun, nakaw na. Ano ang disadvantage ng ganong thinking? Malay mo. Malay, yun ang ano malay mo. So, ang ibig sabihin lang nun, you're willing to wait for a long time. Kung tumatagal ka sa market, ang mga tao, ang feeling lang may problema ang property mo. Ba't ang tagal-tagal na niyan? Bakit ang tagal? Baka may problema. Baka masyadong yung may-ari ayaw talagang magbenta. Gusto lang mag-try. Kung ikaw, your priority is really not to get the next home parang gustong-gusto mo. You just want to try selling. So, sometimes waste of time din sa Yes. pagod mo, sa Yes. nililis mo, na-stress ka pa. Hindi mo pa magusto yung ano mo, yung Yes. gustong bilhin na property. At pag ganun ginawa mo, baka yung gusto mong property, by the time na nabenta mo yung property mo, wala na yung property gusto mo. O kaya mahal. So when you say matagal sa market, siguro hindi alam to ng mga seller, ano? Sa ML, di ba lumalabas yun kung gaano katagal? Pag tumingin sila, they can Yes. nanonotify. Nakikita ng mga public yan na, oh,
It's been on the market for 300 days. Wow, isang taon. Nako, lalo kang hindi mabebenta nun. Kaya kung ako, syempre, as a seller, gusto niyo siyempre na, kasi the reason bakit ka nagbebenta is, of course, sometimes you want to upgrade, you want to downgrade. So, syempre, ang priority mo is of to get the next property. You want it fast. Para Yes. less stress. Correct. That's right. So, kailangan tayong maging realistic sa ibebenta. Wag yung gusto natin, kailangan akma sa market. Katama yung sinabi mo, kung buyer's market ngayon, buyers are going to be smart. Then they say, oh, kung ang bentahan sa paligid, 900, minamarket mo siya ng 1 milyon, bakit ako mag-o-offer sa'yo when I know on the other side, merong 900 na listing? Yun, di ba? Tandaan nyo, everyone right now knows everything because of the internet. Yeah. So, lahat ng information, ay, baka hindi makita. Everyone knows it because of the internet. So, makikita ng ibang tao talaga kung anong binibenta sa kapitbahay mo. Oo nga, eh, kung ako rin si buyer, ba, ang tagal na yan sa market, may problema yan. Either overpriced o may issue yung bahay. So ayoko nang tignan. Correct. Titignan ko na lang yung isa na mas maganda yung presyo tsaka bago lang. So mas realistic. Oo. 'Di ba? Oo. And then yung time, Michael, tama yung sinabi mo, yung pera kikitain natin yan eh. Pero yung oras, hasa, kailangan aayusin mo. Tapos pag may darating, ayusin mo na naman. Kapagod. Yes. That's why I tell all my sellers right now is put it in the correct price. Kasi kahit nang gawin mo ngayon correct price, it still takes time. Hindi pa rin siya Mhm. yung sabihin mo na like before na you list it, you get it sold in 1 week. Hindi na Hindi. masyadong ganun na ngayon sa panahon na to. So, talagang if you want to list your property, it takes time na ngayon. So, I would always tell them, put it in the correct price and put it in the listing as soon as you can. Okay. And then today is like malamig, no? Mm. Early week ng February. So sa ganitong market ba, maraming buyers or how's the market pag ganitong panahon? For a buyer, maganda ang panahon na to for a buyer. Kasi, even though there's a few people looking, makakapagpili ka at makapag-discount ka. Kasi siyempre, yung seller, konti lang tumitingin, para lang, Yeah. oh sige, ito may offer na, kakausapin ka na, there might be a chance na bigyan ka ng magandang tawad sa presyo. Yeah. Correct. Kasi hindi hot. Kailan ang hot, Michael? Anong time ang hot market? We are predicting right now na kasi nga sa nangyayari ngayon sa mga interest rate, baba ng baba interest rate. So ibig sabihin pag bumaba interest rate, prices will start going up yan. Ngayon lang nag-ano lang yan, mga tao nag-iinit pa lang yan. They are just Mhm. getting to feel it kind of thing. But Mhm. when people got to feel na, oh, ito na, gumaganda talaga interest rate, which is maganda na ngayon, pababa na Ganda pababa. na. So, Mm-mm. ibig sabihin, pataas na yung presyo natin. Dahan-dahan na yan. So, sabihin natin, mga March, April, it will start to get Oo. more aggressive na yan. Mhm. So, doon mo na feel. So, kaya nga maganda ngayon, if you are really a buyer right now, it's a best time to really get going. Yes. So, spring market yung tinatawag, that's the crazy time. So, think of it this way. Sa isang linggo, during this period of time, siguro, let's say, merong 10 tumitingin. Sa spring, siguro triple, quadruple. So, if there's more people, there's more competition. Yes. Law of supply and demand. Kung marami kang kalaban, ang presyo din syempre tataas kasi may competition. So, bear that in mind. Tapos, Michael, anong suggestion mo dun sa mga client natin na meron silang pre-approval last year? Hmm. Should they do about that at this time? Right now, ang pinakamaganda is try again to get pre-approved again to check it with the Bernadette. Kasi right now, yung pre-approve sa inyo last year, kung let's say mababa yon, chance na tataas this year because of what has been happening with the interest rate. So Correct. Bernadette, yeah, so Bernadette can help you there. So kung ako, the faster the better, send nyo na para habang
ano pa lang ngayon, nag-uumpisa pa lang yung nag-iinit yung market, malaman na natin, and then from there, mag-start na kayo para you get a better deal. Ayan. So yun yung advice namin kasi last year, higher rate plus 25-year amortization. Mm-mm. Ngayon, lower rate and 30-year amortization. So yung pre-approval ng clients namin, some of them, their pre-approval is going up by 30, 40,000, and that's a Yeah. big deal. Yeah. That's a really big deal. Ayan po, so narinig nyo ngayon ang balita kung ano nangyayari sa market ngayon, sa Suri, sa Lower Mainland. So, kung meron po kayong questions tungkol sa kung bibili kayo ng bahay, kung magbebenta po kayo ng bahay, please reach out to Michael Cabal. We're sending the link here below para ma-reach out nyo siya. Anything real estate related po, please lumapit kayo sa kanya. Huwag nyo tatanungin si Bernadette Lacson. Kasi ako po ang tatanungin niyo pagdating sa pera. Yan po ang role namin sa inyo. Michael, any last words before we sign off? Last word natin is, it's the time for you to think about real estate for investment and for buying because for investors, it's a good time to get a good deal. For buyers, discount, discount, and for sellers, you get you sell your house, you buy a property lower price. Ayan. So hopefully ma-remember nyo yan. And then kung interesado po kayo, nandito po kami para tulungan kayo. Maraming maraming salamat po.